na raw ang barkong ng hit and run sa dalawang Pilipinong mangingisda malapit sa dagat ng Zambales. Ikinwento naman sa News 5 ng isang survivor ang nangyari sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nanawagan pa ako sa mga kapwa ko pa mangingisda. Sino man po nakakita po sa kapatid ko, pakikuha na lang po. Buhay man o patay. Hindi napigilang maging emosyonal ng kapatid at asawa ni Jose Magdañedo. Ang mangingisdang ilang araw nang nawawala matapos salpukin ng barko ang kanilang bangka sa laot 60 milya mula sa Subic, Zambales. Kwento ng kapatid ni Jose na si Robert sa News 5. July 7 ng umaga nang pumalaot silang dalawa para mangisda. Inabot na sila ng tanghali at kalmado ang dagat. Kaya naisipan muna nila magpahinga. Pero ang saglit na pahinga, nabulabog ng bigla na lang daw silang salpukin ng dambuhalang barko. Andun na kami sa payaw, nakatali po kami. Kahit ako po, hindi ko po talaga napansin yung barko. Nung salpok na po kami, yung kapatid ko po sir tumalon. Pagtalon niya, ako rin, nagpasama na ako sa bangka. Ang masakla, hindi lang basta nasira ang bangka. Pumulupot pa raw ang lubid nila sa barko, kaya nahila pa ilalim ang bangka kasama ang kapatid ni Robert na si Jose. Hinala niya, nadali ng propeller ng barko ang kapatid. Paglagpas po ng barko po sa akin, doon ko po nakita po yung kapatid ko po na nakalutang na nakadapa. Doon po siya galing sa ilalim ng barko, sa puwitan. Sinubukan mo siyang talupuin? Kung kukunin ko naman po siya sir, kasi malayo sa akin, baka po dalawa na kami mamatay. Dahil masyado na raw malayo ang kapatid, hindi na natulungan ni Robert si Jose. Ang nakadisgrasya naman na barko, hindi raw huminto. Kaya tinandaan na lang niya nakasulat sa likod ng bulk carrier na Yangpo. 3 araw, 3 gabing nagpalutang-lutang sa gitna ng dagat si Robert habang nakakapit sa kanyang sirang bangka. Umaasa raw siya na ma-rescue ng mga dumadaan na foreign vessels. Pero nabigo raw siya, kaya ang kanyang pag-asa itinuon niya sa mga daraang mangingisda para naman siya ay ma-rescue. July 9, nailigtas ng isang mangingisda si Robert na agad namang nagdala sa kanya sa Maritime Police. Pero kahit na-rescue, masama pa rin daw ang loob niya. Barko yan. Para lang kami mga baboy ng simpa. Mga hayop sila. Hindi man lang po kami hinintuan. Agad naman nagsagawa ng malawakan search and rescue operation ng PNP nang mabalita na nangyari sa magkapatid. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila makita si Jose. Nagpakandak kaagad ang station namin ng search and rescue dito San Antonio, buong Zambales sir, gamit ng rubber boat namin. So until now nasa nasa dagat pa sila. Ang asawa naman ni Jose, hindi rin makapaniwala sa nangyari, pero umaasa siyang buhay at makakabalik sa piling nila ang mister. Ay, balik niyo po siya sa amin. Ilang araw na po ako hindi nakakatulog, pati ang mga anak ko ayaw kumain kasi hinahanap nila yung papa nila. Sa barko po nakabanggo ng asama ko, grabe naman po kayo. Ano pong tingin ninyo sa bangka, basura? Ayon naman sa Philippine Coast Guard, nag-backtrack na sila ng mga barkong dumadaan sa lokasyon ng aksidente noong July 7. 2 lang daw ang nakita nilang barko. At isa rito, tugma sa bulk carrier na nakita ni Robert na may pangalang Yangpu. Galing daw itong China at papunta sa Indonesia na mangyari ang aksidente. Susulatan natin yung port state control ng Indonesia para ma-inform sila na mayroong gano'ng insidente. And we will conduct investigation. Ayon sa PCG, malinaw na may pananagutan ng barko kapag napatunayang sila at naka-aksidente sa bangka. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.